Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 88 at 89 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ayon nga kay Kalakal, ay alam niyang walang takas sa vampirang si Michael ang kanilang buong angkan, kung kaya't kaniyang tinatanggap na ang kanyang marangal na kamatayan. Ngunit wala namang paki sa naturang payag etong binata at tanging iniisip ang tungkol sa vampirang nasambit nitong leader ng mga ice troll. Maya-maya ay ipinahayag naman nitong binata na kalimutan na nga daw nitong si Kalakal ang marangal na kamatayan na kanyang hinahangad bagkus ay may bagay nga daw siyang naisa ng ipagawa. Kapalit nga daw ng kalayaan at magandang kinabukasan para sa kanyang tribo na talagang pumukaw sa atensyon nitong nasabing halimaw. Itinuro nga din niya etong si Jang Yun-sok na pansamantala di umanong magsisilbing tagamasid para sa kanila na talagang hindi makapaniwala sa payag ng binata. Pagkatapos ay ipinakita naman sa atin ang mga miyembro ng demonic humans na patuloy na winawasak ang mga drones na nasa kanilang lokasyon. Samantalang napansin na rin itong si Lancelot ang kakatuwang pagkilos ng grupo ng ating pangunahing tauhan laban sa kanila. Sapagkat kung talagang naroroon lamang ang mga ito, ay nararapat lamang na patago silang mag-uobserba. Pinuri naman itong vampirang si Michael na kasalukuyang naroroon pala etong talas ng pag-iisip mayroon etong si Lancelot para sa isang tao. Doy inatasan nga rin niya etong si Ophelia na puntahan ng partikular na lawa sa naturang palapag sapagkat matagal-tagal na nga daw magmula nung huling beses siyang makatanggap ng balita mula sa tribo ng Frostblade. Posible nga daw kasing naroroon sa kasalukuyan etong si Jin-Hyuk at sinusubukang kausapin ang mga ito na kumampi sa kanyang panig. Binigyang diin nga rin niya na kung mayroon nga daw siyang makikitang kahina-hinala sa mga ito ay huwag siyang mag-aatubiling paslangin ang mga naturang ice troll na agad namang sinang-ayunan nitong si Ophelia. Gayun din, inutusan nga rin niya si Bersion na ihanda ang isang partikular na bagay na kapwa din sinunod nito. At pagkatapos ay tila ba nagplanong pansamantalang lisanin ang lugar na iyon at kukumprontahin ang grupo ng mga aniya ay asurot na nagmamatsyag na agad namang ipinagpasalamat nitong si Lancelot habang ating makikitang inactivate nitong lalaking vampira ang kanyang skill na weather change na ginawang mas malala at delikado ang panahon na nasa kanilang lokasyon at naging sanhi ng agarang pagkasira ng mga drones na nilikha ni Lee Taemin. Kapwa na po na rin naman ang mga kasamahan ni Jin-Hyuk at napagtanto na mukhang nabuking na sila sa kanilang panlilin lang na isinasagawa. Habang etong si Yoyunwa naman ay pinaalalahanan ang kanyang kaibigan na oras na upang lumaban. Sapagkat maya-maya ay malamang na naroroon na etong mga miyembro ng demonic human upang sila ay atakihin. Kung kaya't sabay nilang inactivate ang kanilang mga skill at lumikang muli etong si Lee Taemin ng mga makina na magsisilbing panangga laban sa kanilang mga kalaban mga master. Maya-maya ay nagsimula ng mag-alulong ang mga lobo na sinasakyan ng mga demonic human at do'y nagbigay na ng hudyat etong si Lancelot upang maganda ang kanilang grupo sa pag-atake. Eto namang si Ophelia ay makikitang tinahak ng lokasyon ng nasabing lawa at napapahanga sa klase ng pag-iisip mayroon itong si Jin-Hyuk hanggang sa nabigla nga siya ng kanyang masilayan nung makitang tila ba nagsasaya ang grupo ng mga ice troll at etong binata. Kung kaya't wala nang sinayang na anumang oras etong si Ophelia at ginamit ang skill na Magic Storm upang atakin ang lawa kung saan naroroong magkasama etong ating pangunahing tauhan at sinakalakal na direktang tinamaan ito. Natatawa nga etong babaeng vampira at kasabay na nanghihinayang sapagkat nakakatakam nga raw sana ang halimuyak ng dugo mayroon etong si Jin-Hyuk. Ang naturang pagsabog nga ng pag-atake ni Ophelia ay nadama rin sa kinaroroonan nito sina Yoyunwa at Lee Taemin na bahagyang nabahala. Subalit laking gulat nga nitong nasabing lalaki noong bigla na lamang siyang ginulat ng ating pangunahing tauhan mula sa kanyang likurang bahagi na agad namang na-question kung kailan pa siya dumating sa kanilang lokasyon. At kung kasalukuyang naroroon nga daw siya ay sino naman ang kasalukuyang nasa lawa habang kasabay naman ng pangngiti nitong si Jin-Hyuk ay ang pagpapakita na nabiglang pagmumukha nitong babaeng vampirang si Ophelia buwat ng isa lamang palang after image o isang ilusyon ang kanyang nasilayan. Hindi siya lubos makapaniwala habang sa mga oras ding iyon ay may isang individual na lumabas naman mula sa kanyang likurang bahagi at iyon nga ay walang iba kundi si Teresa at direktang nawika na mas makabubuting sumuko ng araw etong vampira na nasa kanyang harapan kaysa tuluyan niya siyang paslangin na hindi naman nagustuhan nitong marinig at taas ang sinambit na hindi talaga siya natutuwa sa tinataglay nitong divine power. Sa kabilang banda naman ay nagsimula na rin kumilos etong si Yoyunwa na nauna pang sumugod at kinumpronta ang grupo
ng mga gulat na miyembro ng demonic humans. Agad naman nagpaalala etong si Lancelot na huwag silang magpapakampante at panatiling maging maingat sa kanilang mga pagkilos na isinasagawa, kasabay ng kapapagsalubong ng mga ito sa naturang individual. Ginamit nga rin nila ang kanilang mga kapangyarihan, subalit madali lamang itong naiiwasan ng dalaga. Gayun din, kaagad na gumanti siya ng isang marahas na pag-atake, kasabay ng paggamit din ng skill nitong kanyang kasamaang si Li Taimin, bilang karagdagang suporta sa nasabing dalaga. Hindi nga makapaniwala etong si Lancelot sa kanyang nasisilayan, sapagkat nauna pa nga raw umatake laban sa kanila ang mga naturang individual na dihamak na mas konti ang bilang kumpara sa kanilang grupo. Habang masisilayan, ang patuloy na pag-atake ng mararahas nitong si Yoyunwa laban sa mga demonic human. Gayon din sa Maylawa ay patuloy nga ang labang nagaganap at gumawa na rin ng hakbang etong si Teresa laban dito sa vampirang si Ophelia na talagang nauurat sa klase ng kapangyarihan na tinataglay nitong kaibigan ng ating bida. Habang ito namang tribo ng mga Ice Troll na pinangungunahan ni Kalakal ay makikitang kumikilos din papalayo dito at nawikang wala na nga raw silang sapat pang oras para magliwaliw at kinakailangan na nga raw nilang kumilos sapagkat napakalayo pa ang kanilang magiging paglalakbay at mukhang aniya ay nagsimula na nga raw kumilos ang lahat, tandaan ng pagsisimula ng isang malawakang digmaan na nakatadhana ng maganap mga master. Sa kabilang banda naman ay patuloy lamang etong si Teresa sa pag-atake laban sa vampirang si Ophelia at direktang tinamaan ng kanyang napakalakas na mga pag-atake. Galit na galit nga ito sa kanya buwat sa klase ng nakakairita nitong kapangyarihan. Nakuha pa nga rin itong magyabang na kasalukuyan nga raw na habang nakikipaglaban etong si Teresa sa kanya ay inaatake na ng mga demonic human ang iba pa niyang mga kasamahan at malamang ay humihingi na ang mga ito ng awa upang sila ay hindi paslangin. Ngunit pinagtawanan lamang nitong dalaga ang pahayag na kanyang narinig at kasabay na nasambit na hindi ganoon kahina ang kanyang mga kaibigan. Muli namang ipinakita ang isa pa sa mga demonic human na labis na nagmamakaawang iligtas mula sa mapang-abusong kamao nitong si Yoyunwa kasabay ng pagtilapon nito patungo sa kumpol ng kanyang mga kasamahan. Ayon pa nga kay Lancelot, na literal na isang halimaw nga daw etong naturang babae pagdating sa pakikipaglaban. Na sa kabila, nang mag-isa lamang nitong sinasagupa sila ay hindi ito kakikitaan ng pag-atras at hindi nila kapamatalo-talo. Subalit na pangiti nga etong lalaki, buhat nang wala naman daw doon si Teresa, kung kaya't malamang ay mapapagod din ito at magagawa nilang manalo laban sa kanya. Patuloy siyang pinalilibutan ng mga miyembro ng demonic humans at sabay-sabay na inatake. Problemado na nga itong si Yoyunwa buhat sa nagsisimula na siyang makadama ng pagod sa pakikipaglaban. Kung kaya tinawag na niya ang atensyon ng kasama niyang si Li Taimin na kaagad nga nagpalabas ng napakaraming kakaibang mga bagay sa kalangitan. At labis nga itong nagbigay ng pagkabahala kay Lancelot sapagkat kasabay ng pag-activate itong kaibigan ng ating bida ng skill na mana anti-tank landmine ay gumawa kaagad ito ng napakarami at napakalakas na mga pagsabog patungo sa kanilang lokasyon habang eto namang si Yoyunwa ay agarang tumakbo papalayo sa naturang lugar. Plano namang sundan ng grupo ni na Lancelot ang nasabing kapatakas na dalaga at nais na tuluyan itong gapiin. Subalit do'y nawika naman itong vampirang si Michael, nangal nga daw itong si Lancelot sapagkat halata naman daw na isa lamang itong malaking patibong. Kung kaya't kaagad na pinahinto nitong nasabing individual ang pagkilos ng lahat ng kanyang mga kasamahan na kapwa agad din namang tumugon mula sa kanyang naging kautusan. Sa kabilang banda naman ay napuna rin itong si Li Taimin ang biglang paghinto sa pagkilos ng mga miyembro ng demonic human. Habang etong si Jinyuk ay napaisip naman na mukhang nabatid na ng mga ito na isa lamang patibong ang pagkilos na isinasagawa nitong si Yoyunwa. Kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata at malakas na isinad sa dalawa na agarang lisanin na ang naturang kabundukan sapagkat kaniyang napuna ang mga napakalakas na spells na inihanda patungo sa kanilang kinaroroonan mga master. At pagkalipas nga lamang ng ilang sandali ay tuluyan na ang mga itong tumama sa kabundukan na agarang winasak ang lahat ng mga nasa landas nito. Matagumpay namang nakalayo itong grupo ni Jinyuk, subalit agaran naman silang naispatan ng grupo ng mga demonic humans na kapwa mabilis na kumilos para sila ay habulin. Natatawa naman etong si Lancelot sapagkat kahangalan nga raw kung iniisip nilang magagawa nilang makalayo mula sa mga lobo, gayong napakakapal ng yebe sa buong kapaligiran. Patuloy lamang sa paglayo etong tatlo habang nagrereklamo naman etong si Li Taimin sa pahirap na klase ng kanilang pagtakbo sa yebe. Hanggang sa maya-maya ay nakalapit na ng tuluyan sa tatlo ang mga miyembro ng demonic humans, subalit na bigla nga etong mga nasabing individual nung kanilang masilayan na kapwa naroroon din etong isa pa di umanong malaking tinik sa kanilang mga hangarin.
na wala ngang iba kundi ang manlalarong si Anon. Pagkatapos noon ay muling ipinakita sa atin ang mga naging kaganapan sa gusali ng Zhonghua Guild kung saan ay labis sa pagkabigla ng ilang mga gwardyang naroroon at kaagad niyang ibinalita sa isa sa mga bantay na nasa opisina ng Guildmaster na si Shan. Hanggang sa maya-maya ay nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog na labis na ikinagulat nitong Guildmaster sapagkat ang may likha nga nito ay walang iba kundi si Chun Yusong na nagkukunwaring si Anon. Binasa nga niya ang liham na nilikha kuno nitong si Jinyuk at puno ng panlalait na payag para sa Zhonghua Guild na mas mabuting gawin na nga lamang daw nilang restaurant ang naturang gusali na hindi magwang maunawaan itong si Shan na marinig. Nagbanta pa nga etong nagkukunwaring si Anon na mas mainam na huwag na magpakita pa sa kanyang pagmumuka etong Guildmaster kung mahal pa talaga niya ang kanyang buhay. Subalit kung talagang nais nga daw nitong magiganti matapos ang lahat na nangyari ay mas makabubuting tahakin na lamang niya sa ngayon ang ikapitong palapag ng tore upang harapin ang manlalarong si Jinyuk na tiyak lamang na paglalaruan ang isang kagaya niya na mas talong nagpainit sa tambucho nitong galit na Guildmaster. Habang do'y tuluyan na nagpaalam etong si Chun Yusong at gumawa ng isang napakalakas na pagsabog. Kasalukuyang masisilayan na mapipinta ang matinding galit nito para sa binata na kapwa naroroon palang tinahak din ang nasabing palapag. Nabigla nga rin etong mga miyembro ng Demonic Humans sapagkat hindi nila inaasahan na mayroon pang backup at may ibang kaalyansa etong player na si Anon. Lumapit nga etong si Jinyuk sa nagkukunwaring si Anon habang kapwa nga rin buong akala nitong si Shan na pinagandaan sila nitong manlalarong si Jinyuk at kaniyang kakampi ang mga miyembro ng Demonic Humans na nasa kanilang harapan at kasama sa kanilang mga kalaban. Nagsimulang lumapit nga ang mga kasamahan ni Jinyuk habang mapipinta ang nag-uumapaw na galit ni Chun Yusong para sa ating pangunahing tauhan at labis na ninanais siyang paslangin buhat sa ipinagawa nga daw nito sa kanya ang isang kahiyahiyang bagay na pinagtawanan lamang niya. Pagkatapos noon ay nagsimula ng kumilos ang dalawang iyon na kapwa inatake ang magkabilaang panig na naguguluhan sa lahat ng mga nangyayari. At dahil nga sa wala silang ideya na pinaglalaroan lamang sila nitong binata ay sumali na rin ang mga ito sa labanan at parehong ninanais na talunin ang lahat ng mga naroroon. Nakapwa ay pinag-utos nitong sina Shan at Lancelot sa kani-kanilang mga kasamahan. At ang naturang kaganapan naman ay labis na pinagtatawanan nitong si Jinyuk mga master.